Hallelujah. Amen. Wow, blessed Wednesday po sa inyong lahat muli. Welcome po sa atin pong midweek service o sa kalagitnaan po ng atin pong week. Amen. Blessed evening din po sa online. Yan, welcome po kayo sa atin pong gawain ngayong gabi. And sabi nga po kanina Sister Rina, parang nadudulas-dulas siya. Yan. Good morning, good evening, and good afternoon po sa inyong lahat. Amen. Kung saan man po kayo dako ng mundo or bansa, naroon kayo, ay binabati po namin kayo ng magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. At tayo po magbabasa ng salita ng Diyos to encourage everyone po na tayo pong lahat, ikaw at ako, tayo pong lahat ay tinubos po ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo at pinawi ang ating pong mga kasalanan. Amen. Naniniwala po ba tayo? Amen. So, bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, muli, good evening po sa inyong lahat at welcome po kayo sa ating midweek service ngayon pong gabi. So, kung meron po kayong Bible, maaari po kayo makisabay sa pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa Efeso chapter 1, verse 7 to 8. Yan. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan, ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Verse 8, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos na atin pong binasa. Amen. Amen. Kung tayo po'y naniniwala na tinubos tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang dugo, ngayong gabi, receive po natin, tanggapin po natin ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo po lahat ay tinubos. Amen po ba? Taas po natin ang ating mga kamay. Malaya po nating buksan ang ating bibig, ang ating puso sa oras na ito. Ikaw man ay nasa online o actual, maaari mo po kaming sabayan sa panalangin. Sama po natin sa panalangin ang ating pong gawain ng kabuuan, even yung anak niya na gagamitin ngayong gabi upang maging daluyan ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sabay-sabay manalangin. O Amang Banal, muli o Diyos, kami pong lahat ay narito sa iyong bahay-sambahan. Nagpapakumbaba, humihingi Panginoon ng kapatawaran, anuman pong aming nagawang pagkakasala. Salamat din po Panginoon sa iyong dugo na siyang tumubos sa aming mga kasalanan upang kami makapamuhay ng tama, makamapiliin ng tamang pamumuhay, matuwid na pamumuhay Panginoon. Salamat po sa kalayaan na ibinigay mo sa amin, sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagmamahal sa amin, O Diyos. Hayaan mo Panginoon na ito po'y aming masuklian sa pamamagitan ng aming pagpupuri, pagsunod at paggalang sa iyo, Panginoon. Ngayong gabi, muli, kami po'y nasa iyong harapan, nagpapakumbaba. Salamat po sa iyong mga anak na pinili ang oras at panahon na dumako sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang makasama po namin o magsama-sama po kami, Panginoon, na magpuri at awitan ka, makinig ng iyong mensahe, Panginoon. Kasalamat din po sa iyong mga anak, O Diyos. Even, Lord, ang iyong anak na gagamitin, na maging daluyan nito, Panginoon, na kami na makikinig, Panginoon, O Diyos, ay patuloy, O Diyos, na makinig, O Diyos, ng iyong salita upang ito po'y aming maipamuhay. Salamat po, O Diyos, at sa kabuuan po ng aming gawain, idinudulog po namin sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, ay inihahandog po namin at sinusuko sa iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinupuri, pinapasalamatan at dinadakilat ang iyong pangalan ay aming itinataas sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. So ayan po, balik ko na po sa ating music team. Yan, hallelujah, hallelujah. So sino pong handa na pong purihin ang ating Diyos? Wala, parang inaantok pa yung iba. Amen! Handa na po ba tayong purihin ang ating Diyos? Amen, amen. So, yun po, ngayong gabi, malaya po natin muling awitan ng ating dakilang Diyos ng buong lakas at kaluluwa. Hallelujah! Antayin po natin yung This is the day that the Lord has made. Hallelujah!
Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Come on, rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice In the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy Celebrate. to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Celebrate. it. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be Rejoice. praised. Rejoice in the Lord. Rejoice. 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 Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, let's close our eyes and let us pray. Let us open our heart tonight. Let's speak unto our Lord. Let's open our mouth, our mind, and let the Lord, allow the Lord to move in our life, in your life, in this place. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship your name again. Worship, we praise your name, Lord. Hallelujah, Lord. This is the day that you made, Lord. So we will rejoice and be glad in it. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Lord. Lord, let your presence and we allow your Holy Spirit to move in our life, Lord. And we lift you everything tonight, Lord Jesus. Lord, I declare and I believe you are in this place, that your presence is here, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we glorify, we magnify, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Muli ka naming inaawitan, sinasamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
Yes, Lord. Muli mong hipuin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Muli mong samahan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Muli kong ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang buhay at hindi nga, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. Hallelujah. Come on. Taas po natin ang ating dalawang kamay at malaya tayong muling umawit. Muling magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let me heal or set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came. One more time. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. Oh, I feel like dancing. Yeah. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. One more time. I could sing of your love forever.
sing of your love forever. Yes, come on, sing it to the Lord. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love. Yes, come on, shout it to the Lord. I could sing of your I love. could sing of your love forever. Oh, let's worship the Lord. Speaking to the Lord. Worship the Lord in the spirit and in truth right now. Open your mouth. Open your tongue. Hallelujah. We can sing of your love. Jesus, you are great. Holy You are great, Lord. We magnify Jesus. Open your heart to the Lord. Sing it with all your heart. Oh. Invite the presence of the Lord. Come on, I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love Over the mountains. over the mountains and the seas. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the Yes, Lord. heathen set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love I could came sing. down. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, lift your hands to the Lord. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. One more time. I could sing of your love forever. Yes, Lord. Oh, I could sing of your love forever. I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, Jesus. We sing. We shout. Thank you for your love. Hallelujah. Thank you for your unending love, Lord. Thank you for your
goodness. Thank you for everything, Lord. Hallelujah, Jesus. We lift our hands to worship, to glorify your name, Lord. Thank you, Jesus, for setting us free, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Walang kapantay ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Walang katumbas ang iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na iyong pinaparanas, na iyong pinaranas noon, ngayon, at iyong ipaparanas pa, Panginoon. Thank you, Lord. Kaya karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, Lord. All this glory, all these praises belong to you, Lord. Hallelujah, because Lord, you deserve all the praises, deserve all the glory, Lord. Hallelujah. Kulang, Panginoon, tunay na kulang ang salitang pasasalamat upang ikay pasalamatan. Tunay ang lahat, tunay, Panginoon, na kulang ang lahat ng gawa, Panginoon, upang ikay pasalamatan, Panginoon. Kaya ngayong gabi, hayaan mo po kaming awitan ka, hayaan mo po kaming sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy kang manahan sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mong pangunahan ang bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy kong ipinagkakatiwala, patuloy kong idinudulog ang buhay ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So Lord, tonight, for yours is the kingdom, for yours is the glory, Lord, the honor, the adoration, the praises, the power, and glory, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Minsan papapalakpakan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Yan. Muli, Blessed Wednesday po sa inyong lahat and welcome po sa ating pong midweek service. So, yan po. Gaano po ba tayo ka-ready to listen ng salita po ng Panginoon? Yes, thumbs up po yung mga ano dyan. Ready. Yan. Amen. So, ayan po. Muli, hindi na po natin patatagalin ang ating pong gawain ngayong gabi. Welcome po natin ang ating muling pastor na si Pastor June Bantayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po manalangin muli sa Panginoon.
Salamat po, O Diyos, sa magandang panahon at pagkakataon, O Diyos, na kami po iyong pinagkatipon sa bulwagang ito. Tunay nga po ang inyong pag-iingat sa amin, kaya kami nakarating ayon sa aming plano at pinanalangin at desisyon. Ito'y isang magandang pagkakataon, Panginoon, na nagkakatipon kami ng mga anak mo na nagpupuri sa iyo sa Espiritu sa katotohanan. Naging sa oras nito, Lord, sa aming pong pakikinig ng iyong pong banal na salita. Namitin po ako bilang inyong daluyan na magpapahayag ng inyong mensahe na napapanahon, tamang pagkakataon sa lugar na ito with your loving people. I pray, O Diyos, na ang mensahe ito matanim sa aming puso. Unawaan namin, maipamuhay, lumago ito sa amin, mamunga, Panginoon. Salamat, O Diyos. We give up everything, we surrender everything, Lord, sa leading ng iyong banal na Espiritu sa amin. Magpahayag ka, mangusap ka, and we cancel every hindrances, every negativity sa connection, sa aming pong communication, even sa aming hearing. I pray, Lord, tayo po ay nilikha ng Diyos according to His image and likeness, and we are beautifully and wonderfully made by God. Ano po ba? Amen. So, ganyan po tayo ka-blessed na tao. So, allow me to share with you po mga kapatid. Sa bawat isa pala pa po natin sila sa buhay ng bawat isa na narito. Amen. Lagi ko pong sinasabi na babalikan lang ni Lord yung mga nag-attend ng Wednesday, ng midweek service. Kunti lang talaga yung babalikan niya mga kapatid sa mga ito. Amen. So, but mahal tayo ng Panginoon. So, meron po akong isang importante i-share po sa inyo. Napakahalagang topic sa buhay, guys. Alam mo ito, or pa-practice na, papamuhay na, or maybe this preaching is reveal sa atin sa ating present life. So, mga kapatid natin sa amin, you're most welcome. Thank you for sharing po ng ating live streaming. Deleted by Facebook. Why try share? Meron tayong outline and I want you to focus po sa Bible. So, ang topic ko ngayon is all about pursue peace and holiness. Isang napakagandang topic. And regarding with this topic, I have testimony. When we were young, kasimula pa lang namin sa church, lagi ko nakikita itong Hebrew chapter 12 verse 14 na verse, I don't know if you remember, sa old church natin doon, nakalagay ito sa mid ng church. So, naging sentro ito ng every time we visit sa church. And I want to encourage everyone na maging center din ito sa pagpunta niyo po ngayon dito. Amen? Hanggang sa maging pamumuhay na natin. Or another term, pursuing peace in holiness. Sa introduction po natin, God has called every believers to live a life that reflects His character. Because we know in this world that filled with conflict, division, compromise, and moral confusion, followers of Jesus Christ are commanded to pursue
peace with others and holiness before God. So yung pamumuhay po natin dito sa lupa, dual. Namumuhay tayo with people at namumuhay din tayo na may relasyon sa Panginoon. So ang susi dito, no, peace and holiness. In order to live long with people, kailangan tayo, we live peaceably. Are you with me po mga kapatid? In order to live long with God, we need to live holy. Ano po ba? Or living in holiness na tinatawag. So dalawang susi ito, to pursue peace and holiness, sapagkat gusto ni Lord na palagay tayo na nabubuhay sa lupa with other people at palagay din tayo na namumuhay with the Lord. So, two components na napaka-importante, no? Peace and holiness. So, the word pursue, ibig sabihin po, kailangan ng effort. Pakisabi ng isang katabi, effort. Amen po ba? So, pag naalala nyo, no, pag pinupursue nyo ang isang bagay, gagawa kayo ng kapamaraanan in order to get to that point na talagang makuha mo or matamasa mo kung ano yung pinagsusumikapan mo. So in short, sa introduction natin, makikita natin na yung holiness sa pamumuhay sa kapayapaan nagre-reflect sa atin para tayo po yung gamitin ng Panginoon as a blessing to others, and the Lord will continually bless us. Sa ating pong key verse, Hebrew chapter 12 verse 14, sabi po sa verse nito sa NIV, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Parang sa buhay natin ngayon. So, whether namumuhay ka ng payapa sa kapwa mo o hindi, nakikita mo. Kaya, di ba, pagkakaaway mo na, iniwasan mo, ayaw mo makita. Tama po ba? Pero kapag namumuhay ka sa kapayapaan, there's no such fear, but peace ang meron sa atin. Kaya pala sinabi dito, make every effort to live in peace with everyone. Amen po ba? So, alam nyo, maganda ito, mag-refresh tayo from before nung nagkakaroon ng tinatawag conflict. Amen? Totoo, dito sa lupa, laging may conflict. Importante lang dito, hindi tayo ang source ng conflict. Ayun din po mga kapatid. Hindi tayo yung conflict maker. Ayun din. Kundi tayo yung conflict, hindi na conflict fixer. Ano? Sino tayo mga fixer? Okay, tayo dapat yung pacemaker. Hindi tayo yung conflict maker. O lalo naman, hindi tayo yung trouble maker. Kasi pag conflict maker ka, trouble maker ka, and then there's no such peace sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, only few lang ang nakakasalamuha natin, nagiging friends natin. Kaya ang maganda ng turo ng Bible, make every effort to live in peace. Pag alam mong magugulo sila, basta alam mo yung status mo, yung standard mo, na ikaw pacemaker. At makakapamuhay ka ng payapa, ayos, walang hatred, walang bitterness, walang unforgiveness, walang anger. Ayun po mga kapatid? Walang resentfulness sa puso kasi namumuhay ka sa kapayapaan with everyone. But do not be hypocrite po. Lahat tayo nakakaranas tayo ng conflict. May mga conflict na na-resolve, may mga conflict naman na nag-dissolve na lang pero unsolved. Mga ganon. Parang lumipas na lang na panahon pero hindi talaga na-resolve. Nag-dissolve na lang. But whether you like it or not, it is better to make effort. Pag nag-effort ka, i-honor yan ng Lord because the word effort here is according to the Bible. At ang kasunod sabi po, and to be holy. And to be holy. Ngayon, even some believers, sinasabi mo, mahirap maging banal ngayon. So, samantala, ang Bible, we are created holy. And dahil nga, because of impurity, because of compromise dito sa sanlibutan, yung holy life natin, naging impure na rumihan. Kaya, tinatawag tayo ulit na mamuhay sa kabanalan because this is a
So meaning to say, ang holiness ay meron siyang malalim na meaning. Hindi lang siya basta banal o banal-banalan o magpakabanal. There is a deep meaning of holiness. Because sabi ng Bible, without it, no one will see the Lord. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi ka peaceful sa kapwa, thank you so much. Makakasalubong mo pa rin siya, makakaharap mo pa rin. Pero when it comes to God, kailangan talaga ng tinatawag consecrated, set apart life in order for us to experience or to get along with God. Ayun din po mga kapatid. Amen. To get along with it. Alam niyo yung pinakamatinding to get along with? Si Lord. Are you with me? May time ba kayo na nanawa na kayong kasama si Lord? Or hindi nyo na-experience na kasama si Lord? So the key is to live holy. So pursuing peace in holiness, yan, is not optional. It is what? It is a lifestyle of those who belong to Christ. So, pakisabi siya tabi, lifestyle. Amen po ba? So, kasama na yan dapat sa buhay natin. Ito yung mas madali para magawa natin. Kasi lack of surrender, ano? As we surrender to the Holy Spirit, we become what? Instrument of God's peace and living testimony of His holiness. So, kailangan natin ng surrender. Kasi alam nyo, minsan, ang nangingibabaw sa atin, salita natin sa kadamdamin natin. Unless we surrender sa leading ng Banal na Espiritu, dyan pa lang tayo magiging instrumento ng kapayapaan at meron tayong patutuo patungkol sa pamumuhay sa kabanalan. Amen? So, are we ready to surrender? Amen? Naalala ko nung nagturo ako about last month, naalala nyo yung bunga ng laman? Kapitasin na. Amen po, yug-yugin na. And let the fruit of the Holy Spirit, because I do believe, ang fruit ng Holy Spirit, sabi doon, love, peace. Ayun yun. Po, love, peace. Saka of course, ang Holy Spirit ay holy, tuturuan niya tayo makapamuhay ng sa holiness o sa may kabanalan. Then, as we continue po to walk in peace and holiness, yan, mag-glorify natin si Lord, makakatulong tayo to strengthen the church, and we become one of the instrument na gagamitin ni Lord sa world. Amen po ba? Kasi hindi tayo magugulo. At ang bonus doon, we can experience deeper fellowship with Him. Can get along with God. Every day, mapifeel mo siya, mararanasan mo, hindi lang doon sa nararanasan mo, kundi deeper. Malalim na ugnayan o pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pamumuhay sa kapayapaan at kabanalan. Para yung context, sa lupa, blessing ka, yung Lord sa langit, binibless ka niya. Kung titingnan nyo, no? Pagdating dito, blessing ka sa mga tao, pagdating sa langit, He's belong to you and you belong to Him. Yan po yung pinaka-parallel na horizontal, vertical ba tawag doon? Isang pa ganon at isang pa ganon. Ganun tawag yan, mga kapatid? Yan kung alam niyo yung tawag doon. Parallel, saka, ngayon na tayo sa mga ganun, no? Mga nagtapos sa matahan sa katabi. So, sa kapwa natin at sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, hindi natin pwedeng baliwalain itong pamumuhay sa kapayapaan at pamumuhay sa kabanalan. Amen po ba? Amen. So, let me encourage everyone, 2 points. Number 1, be a pacemaker. Sabi dyan, a pacemaker in the Bible is someone who actively seeks to establish, restore, and maintain peace according to God's truth and righteousness. So either sa sarili mo, mini-maintain mo, or sometimes gagamitin ka ni Lord to others. Kaya napakahalaga na maging pacemaker po ang bawat isa sa atin. Itong Romans chapter 12 verse 18, I love the NLT translation because masyado pushing. But some other translation nilagay doon, make every effort, make every effort. But sa NLT sabi niyan, do all that you can do to live in peace with everyone. Sa abot ng iyong makakaya,
At doon sa other translation, parang sinasabi, at kung kakayanin mo. Sinasabi doon. Pero dito, medyo pushing. Do all. Sabi niya, you can to live in peace with everyone. Kasi nga, meron itong, this is a command, parang meron ito siyang promise. Meron ito siyang harvest. Amen po ba? Meron ito siyang may tatamuhin o aanihin ka na maganda if we obey this command. Romans 12 chapter 18. Kung maari, beginning today, although siguro the past few months, past few years, o decades, may mga failures tayo to live in peace with everyone. And we enough learn from that failures, the fault or mistake. Kung tayo man ang nag-create ng conflict, failures, amen po ba mga kapatid? Tapos sabi ko nga sa inyo, hindi na-resolve, nag-dissolve na lang. At pag naalala mo, and then what about in the present? Be better in the present. Amen po ba? Kasi whether you like it or not, you cannot avoid conflict. You cannot avoid problem. You cannot avoid conflict maker and troublemakers. You cannot avoid gossiper. Maybe you can avoid Lucifer, but you cannot avoid gossiper. Apo? That's why ang susi sa Bible, do all that you can live in peace with everyone. Matthew chapter 5 verse 9, sabi po, blessed are the peacemakers. Ayan na, parang sinasabi, pinagpala ang mga nagdudulot ng kapayapaan, for they will be called children of God. Meaning to say, kung bakit natin i-pursue yung peace and becoming a pacemaker, because that is a mark that we are sons or called children of God. Meaning po ba? Pastor, paano yung mga nagkukos ng conflict, nagkukos ng trouble, nagkukos ng problem? So, ang characteristic ng isang pacemaker, meron siyang ay, hindi po mga kapatid? Minsan na-try nyo na ba yung sa isip nyo na gaganti ka na, pero this verse nag-remind sa atin na hindi ko gagawin to kasi kapag ginawa ko, alam ko, hindi na ako blessed. Kaya nga ang mga pacemakers, sabi sa Bible, sila ay blessed at tinatawag mga anak ng Diyos. James chapter 3 verse 18, mga kapatid, alam niyo minsan, kaya pag tayo po mga anak ng Diyos, pagka gumaganti tayo, post it sa Facebook, hindi tayo nagiging pacemaker. Tama po? Nagiging whistleblowers tayo. Ganun tayo, whistleblowers, ano? Hindi tayo pacemakers. Ang isang pacemakers, nag-let go and let God. Agree with me po? Because they know that they are children of God. James chapter 3 verse 18, sabi po, and those who are pacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Alam mo, no? Yung mga pacemakers daw po, ang sinuso nila, yung tinatanim nila, ay yung butil ng kapayapaan. Kaya ang naaanin nila, limpak-limpak na kapayapaan. Try mo awayin yung katabi mo. When you sow contention, anger, hatred, bitterness, mawawalan ka ng peace. At nanganganib, kasunod doon, maa-uproot ang righteousness mo. Kaya this is a very powerful verse na yung mga pacemakers daw po, tingnan nyo, ang conclusion niya, pacemakers, ano? Ang pinaplant nila na buto, yung kapayapaan, kaya ang naani nila, limpak-limpak na katuwiran. Let me encourage everyone, magkaroon tayo ng starting today, better choose to become a pacemaker. Yes, only few practices as a pacemakers, but now, I pray that we need to be built up as a pacemaker. Are you with me po mga kapatid? Kasi kung gusto natin maging leader and leaders of leaders, kailangan ma-build up tayo as a pacemakers. Amen. Na-bless at nagbi-bless din ng kapwa, tumutulong po sa kapwa. And always remember, whether you like it or not, we as a believers, we are called to live in peace. Amen po? Pakisabi sa katabi, rest in peace. Ay, hindi, live in peace pala. Live in peace. Sorry. Live in peace. L-I-P. Kayo naman sobrang seryoso nyo, ano? Okay. L-I-P. Live
in peace. Because we are called to live in peace. Colossians chapter 3 verse 15b, for as members, tingnan niyo pa, for as members of one body, you are called to live in what? In peace and always be thankful. Amen po ba? So pag nag-fail ka dito, so nababahiran yung calling ng Diyos sa buhay natin. Ayun po mga kapatid, nakokorrupt or nakokontamina lang. So ulitin ko po, we are called to LIP. What is LIP? Live in peace. Are you with me po? Amen. Hindi po die in peace, DIP. Live in peace. So ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, namumuhay tayo na mapayapa, and then pag nagiging blessing ka na sa iba, nagiging taga-ayos ka na ng problema ng iba, and then you enter into a kind of service as a pacemakers. Ngayon, habang tumatagal, nagtatanim ka ng kapayapaan, and then that peace na sinasabi dito sa Bible, na andyan sa'yo, na ginagamit ka na, because you understand, calling ko pala ito. So ngayon, I believe the Lord will anoint you more, to do more, to help more, to establish more, to restore more. 2 Thessalonians 3:16, ina-assure po ng Bible sa mga namumuhay sa peace at sa mga pacemakers to, kumbaga, pinupunuan ng Panginoon para ma-maintain na mamuhay tayo sa peace and we become pacemakers. For this verse, sabi po, now, yung word na now, hindi bukas, hindi mamaya pagtulog mo o mamaya pagising mo, hindi next week, next month, kundi now. As we decide. Kasi, alam nyo, kahit, alam mo namang tinawag ka ng Lord as a pacemaker, amen po ba? Unless you decide. Kasi kung ang gusto mo talaga, kaya naalala ko yung mga pelikula na dati, anong nangyari sa'yo? Dati naman, basagulero ka, magulo ka. Bakit ngayon parang mapayapa ka ng tao? Yung something nakikita namin, alam niyo, minsan misuse lang nung una. Kasi wala pang wisdom, wala pa sa tamang kasama, wala pa sa pagsiserve sa Lord. So it meant that nagamit yung buhay niya in a wrong way. Ngayon, ang buhay natin nagagamit na in a right way. Kaya ang gusto ng Bible, sabi ni Paul, now may the Lord of peace Himself give you His peace at all times and every situation. Sabi sa Bible, si Jesus, He is the Prince of Peace. Kaya kung mismo sa buhay natin, nagugulo tayo at nanggugulo tayo, we could not be a pacemakers or we cannot live in peace. Pero ang gusto ng Bible, maging loaded tayo ng peace ng Panginoon. And sabi ko sa inyo, ang isa sa identity ng Lord, He is a Prince of Peace. Ngayon, gulong-gulo na ngayon ang mga tao, maraming mga pinagdadaanan, pero ikaw, peaceful ka. Kaya in terms ng problema, gagamitin ka ni Lord because the Prince of Peace and His peace rule over sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya ito ang kailangan po ng bawat tao. Yung Prince of Peace, yung prinsipe ng kapayapaan, at yung kapayapaan na nagmula sa Kanya. Alam niyo, yung peace na binibigay ng Panginoon, kaiba yan ng peace na binibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan na binibigay ng sanlibutan, very deceiving. Akala natin, okay lang. Pero mayroon siyang kalakip na consequences. Pero yung peace ng Panginoon, meron siyang power, meron siyang blessing, meron siyang calmness, meekness na dala, and that is the peace of God. And this peace is available because He is the Prince of Peace. He rule and reign wherever we are. Ang kailangan lang po, i-welcome natin siya sa buhay natin, as Paul declared, kasi ako naniniwala, ang sabi ni Lord, peace I leave it to you, sabi niya. Amen? Yung pala, yung sarili niya, hindi niya hinihiwalay sa atin. Amen. Kaya nga, kadalasan sa atin, gusto natin makatulong sa problema ng iba, make sure that the Prince of Peace, siya yung Lord, siya yung King sa buhay mo. Amen po? Make sure that you have a supporting words from the Bible na yan yung baon mo, and then the Lord will use you as a pacemaker because the Prince of Peace is in you, and then the words of peace is in you, and then the peace of the Lord rested upon us. Kaya sabi po, the Lord be with you all. Palakpan po natin sila mga kapatid. Amen. Amen.
Kaya in the absence of God, in the absence of the Lord, ano pang meron? Ano yung magulo sa English? May chaos. Ano pa? Yung magulo sa English, ano pa ulit? Mga nagrarally? Troublemakers? To God be the glory. So, be a pacemaker po mga kapatid. Naintindihan niyo po kung paano maging isang pacemaker? Amen? Ibig sabihin, mabubuhay ka ng matagal. Because sa puso mo, there is no such anger, hatred, resentfulness, bitterness. So that's why you can live in peace. And then, pakisabi siyang katabi, you can live long now. Pakisabi, you can live long now. Ayan. Palapan po natin si Lord mga kapatid. Po ba? Yung mga walang nasasaktan, walang kaaway, at hindi nagdadamdam ng kim-kim sa loob, nabubuhay ng matagal yan. Amen? Pangalawa po, be holy. Ay, matatapos na ako. Be holy. To be holy means to be set apart for God, living a life that is devoted to Him and reflects His character. Ayan. Yan po yung meaning ng be holy or to be holy. Ibig sabihin, set apart para sa Diyos at namumuhay na talagang devoted sa Kanya. Kumbaga, way beyond si Lord sa Kanya. Hindi yung iba. At habang katagalan, dahil devoted siya, yung character ni Lord na di-develop at pag na-develop, nagre-reflex na yung character ng Panginoon sa buhay niya. Leviticus chapter 20 verse 26, sabi po, you must be holy because I, the Lord, am holy. Sabi niya, I have set you apart from all other people to be my very own. Pagkasabi siya, tabi, pagmamayari ka pala ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, we are God's property. Amen? Amen? We are God's property. God created us. God called us. God owns us. Amen po ba? And then God set us apart. Amen. Kaya nga sa Bible, yung kung sino yung namumuhay sa kabanalan at sa kalinisan, sila yung ginagamit ni Lord in greater and even the honorable service. Sila yung mas ginagamit ng Lord. Like Timothy, like Titus. They are used by God. So sa atin po, I want you to understand na this is a general form sa atin. Although ang context dito na una, yung mga Israelita na first model sa kaharian ng Diyos, na merong batas ng Diyos, nire-remind sila ng Diyos. Kasi yung mga tao nung mga unang panahon, hindi po namumuhay sila sa kabanalan. Hindi set apart yung buhay nila. Kumbaga, pag nakihalo sila sa karamihan, madali silang nai-influensyahan. Bakit po? Because nakakalimutan nila yung kanilang identity, that they are holy before God, and then they are set apart before God. God's own them. Nakakalimutan nila. And 2 Corinthians chapter 1 verse 1, napansin din ito ni Paul sa mga taga-Corinthians. Sabi po, so Paul talked to the Corinthians people, sabi niya, therefore, since we have these great and wonderful promises, sabi niya, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates our body and spirit, completing holiness. So meaning to say, merong humahad lang doon para hindi tayo makapamuhay sa kabanalan. Sabi niya, maganda yung pangako ng Diyos. Napakaganda nga ng Amplified, sabi niya, since we have these great and wonderful promises, beloved, sabi niya. So let us cleanse. Kumbaga, marunong tayong mag-check sa buhay natin kung saan yung contamination, saan yung compromise. Sabi niya, from everything that contaminates. Ano yung mga nagko-contaminate sa ating katawan at sa ating pong spirito na nagiging hadlang din sometimes completing to holiness. Gets mo mga kapatid? Sabi po, completing to holiness means living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of the Lord. Ang ganda, no? Pag holy ka, set apart ka, ibig sabihin po, yung buhay mo, ready yan, set apart yan para sa purpose ng Panginoon. Kaya napakahalagang to live holy, not religiously. Yung totoong pamumuhay sa kabanalan, hindi banal-banalan. Are you with me po mga kapatid? And 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, sabi po, but like the Holy One,
who called you. Sino pong tumawag sa atin? Yan. Sino po ang unang nag-create sa atin? Si Lord. Sino po ang nag-call sa atin? Sabi, but like the Holy One who called you, be holy. Sabi niya, be holy yourselves in all your conduct. Grabe. Hindi sinabing parang itong area na ito, hindi walang out of holiness. Sabi niya, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage. Kaya nga alam niyo po, ang gusto ng Lord, makapamuhay tayo ng matagal sa lupa. Hello. Pero ang gusto ng Lord na mamuhay tayo dito na nagre-reflect siya. Yung holiness, yung righteousness, yung Prince of Peace, nagre-reflect po sa atin. At sabi po, because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy. So napakahalaga na dalawang component na yan sa buhay po natin. Always remember po, God created us and called us to be holy. We are called to be holy. Amen po ba? Pag nalaman po natin that we are called to be holy, not to be religious, ayan, pagbubutihan po natin sa ating pong buhay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, sabi po, for God has not called us to impurity. Kaya nga, doon sa paglilinis ng buhay, sabi niya, dapat aware tayo kung ano yung nagpaparumi sa atin na dapat lilinisin din natin. I-confess natin, i-renounce natin, or sa tulong at grasya ng Panginoon, tulungan niya tayo, bigyan niya tayo ng wisdom according to His Word, na masunod natin yung salita niya para yung area na yon na nagiging impure, nako-compromise tayo, maayos yung buhay natin. Sabi diyan, for God has not called us to impurity, but to holiness, to be dedicated and set apart by behavior that pleases Him, whether in public or in private. Ang ganda ng explanation ng Amplified. Na gusto po dito na yung pamumuhay sa kabanalan, mapasa public or private. Kasi minsan yung life natin, to be honest, nag-change siya. Minsan holy pag sa public, pero pag sa private, nahuhuli. No, nahuhuli. Na iba yung ginagawa. Di ba? Did you get the point? Because we think, wala namang nakakita. Pero pag alam mong set apart ka, consecrated ka, alam mo yung ginagawa mo na whether may nakakita o wala, alam mo na sa buhay mo, integrated kang tao. Meaning to say, holy. Hindi mo na kailangan ng manghuhuli sa'yo. Tama? Mag-holy ka. Hindi mo na kailangan ng auditor na mag-audit sa'yo. Nasusunod niyo mga kapatid? Hindi mo kailangan ng asawa na magbabantay sa'yo. Ikaw mismo. Binabantayan mo ang sarili mo. Amen? Pwede bang lahat tayong tayo mga kapatid? Praise the Lord. Yan lang po kaikli yung gusto kong i-share sa bawat isa. And I hope you see yourself not become a holier. Okay? You see yourself restored as a pacemaker and to live holy. Amen? Sapagkat sabi sa ating conclusion, God calls every believers to pursue peace in holiness as evidence of a life transformed by His grace. Amen? Wala talaga ang grasya ng Panginoon. Hindi tayo makakatawid. Amen? Hindi natin maaayos ang problema natin sa kapwa natin at problema natin sa Diyos. Pwede mo palapakan natin si Lord sa Kanyang amazing grace. Amen? Sa Kanya pong immeasurable grace that brings transformation sa buhay natin. Gusto ko lang ito sundan ninyo. Sabi po dito, peace reflects our relationship with others. And while holiness reflects our relationship with God. Kaya yung dalawang component yan, hindi pwedeng magkahiwalayan. Kung gusto mong tumagal dito sa lupa na pinagpapala with other people, kahit magugulo sila, amen po ba? Kahit sila yung mga taong hindi mo gusto dahil pacemaker ka, gagawa pa rin ang Diyos ng pagdinig sa panalangin mo. Amen po ba? At pagdating naman sa pamumuhay sa Diyos, because you live holy, yan, feel na feel mo si Lord every day. Kumbaga, wala kang kinakatakutan na tao, hindi ka rin natatakot sa Diyos. Amen po ba? Amen? Paglabas mo ng bahay, pagbukas mo ng bintana, wala kang kinakatakutan. In private,
wala ka rin kinakatakutan. Kasi alam mo, you are in relationship with God. At alam nyo, pag we live in peace, we become a pacemaker. Sabi ko nga sa inyo, it's okay na awayin ka, wag ka lang mang-away. Okay? Yes, may mga conflict maker sa labas, but don't be a conflict maker. Don't be a troublemaker. Amen po ba? Nasusundan po ba? Sabi dito, huwag tayong mangupya sa mga taga-sanlibutan na gumaganti. Pag binato ng masama, papaulan din nila ng masama, aanihin nila. Sabi sa Bible, yung mga pacemaker, ibig sabihin po, yung tinatanim nila good seed, kaya ang naaanin nila, limpak-limpak na katuwiran. Let me encourage everyone or ask you something. Ano na ang iyong naaani ngayon? Kasi whether you like it or not, the result of your decision, the result of your action, past 10 years, past 5 years, last year, saka past 10 months, o last month, hanggang ngayon, meron niyang either positive or negative memories atin. But sabi ko nga sa inyo, we cannot erase that. We cannot erase that, but we can move forward for the better. Amen po ba? We can move forward for the better. Kumbaga, nakamarka na yun sa history natin. May scars na yun. But starting today, if we decide to pursue peace and live in holiness, then we can move forward for the better. And maybe we can accomplish bigger. Amen po ba? Sa kapwa natin at sa Panginoon. Kasi ang utos naman sa Bible, love the Lord your God with all your everything. And love your neighbor with what you have. Yan naman utos sa Bible, di ba? Love the Lord your God with all your might, with all your strength, with all your heart, with all your soul. But love your neighbor as you love yourself. Kaya kung meron tayong pagsisikapan na pamumuhay, yung pamumuhay sa kapwa natin, hindi yung, grabe, ang sipag natin mag-aral, balik at kaaway ko lahat, basta pumasa ako. Passer ka nga, pero hindi ka pacemaker. Are you with me, mga kapatid? Tama po? Bahala na sila. Basta ako banal. Sila, balbal. Walang ganun. Tama, di ba? Walang ganun. So I want you to see, starting today, before magpasok yung 8 p.m., starting tonight, I want you to see your life na may magagawa pa ako. Tayo po ay biktima ng kawalan ng wisdom sa word ni ito. Totoo. Kasi magiging biktima tayo ng revenge or magiging victimizer tayo pag hindi natin to alam. Nasundan niyo po mga kapatid? Kaya nga, matindi ang warning. Amen? Without holiness, no one shall see the Lord. Kaya sa blessing po natin, I know, ito ang prayer ko po, na tulungan tayo ng Panginoon. Amen? I do believe, once you pursue something, according to His precepts and principle, God will provide. God will surely help us. Amen po ba? Sabi po, may the Lord help us to faithfully pursue peace with everyone in holiness before Him until the day we see Him face to face. Amen. Amen. Kung sakali man, meron tayong mga bagay sa puso natin in the past, na hanggang ngayon nagkakaroon tayo ng conviction, then hindi pa naman tapos ang karera ng buhay natin. Maybe this is the beginning that being a pacemaker and to live holy, ma-restore yan ng kabuuan sa buhay natin. Totoo. Lalo na sa atin sa church, mahirap isipin na ang isang kapatiran natin, nagugulo ang buhay niya, kaya ngayon, manggugulo na siya. Parang hirap isipin ng ganun. Dati, nagugulo ang buhay niya because of revenge, because they're the victims of lack of understanding to this verse. Ngayon sila na rin, ang kasama na sila sa nanggugulo. Pag sabi siyang katabi, hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw yun. Yan po ba? Dati, pinapahalagahan ang relasyon sa Panginoon, set apart, consecrated. Ngayon, wala na. Warak na ang buhay.
So alam niyo sa atin ngayon na ni-restore ng Diyos itong restoration process. Itong reconciliation process na ginagawa sa atin ng Panginoon. Naniniwala ako 200% may pag-asa pa. Marami pa tayong magagawa for the good of others and for the glory of God. Amen po? We can help more sa ating pong kapwa, but we can honor more sa Lord if we surely live in peace with others and we live in holiness before God. But in the absence of the two components, saan na kaya tayo? Amen. Amen. Ang iba nga, naging atheist. Amen. Sarili niya lang iniisip niya, hindi niya na iniisip yung kapwa niya. But let me end to this. I hope that this blessing will come to us na talagang tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Pag labas niyo po dito, pag tulog niyo mamaya, just try to meditate. Ako ba pacemaker? Ako ba namumuhay sa kabanalan? Amen? Gusto niyong tumagal, tumatag, tumibay dito sa lupa na nagiging blessing sa iba ang susi, kailangan ma-develop tayo to live in peace and as also a pacemaker. And always remember, God's peace and He is the Prince of Peace, available yun sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kailangan lang, laging nakatuon yung paningin natin sa Kanya. Paano siya to deal with others and how to live with our Heavenly Father. Na kahit ano nangyari, amen po? Amen? Totoo. Sino sa inyo ang hindi pa nasaktan dito? Lahat nasaktan. Kaya, dahil nasaktan tayo lahat, nahihirapan tayong maging pacemakers kasi gusto natin gumante. Pasabi sa Bible, make an effort. Do all that you can do to live in peace and to be holy. Amen po? For without this, no one shall see the Lord. Kala ko, Pastor, peace lang para maranasan ko yung kapwa ko. No. Si Lord, Prince of Peace. Si Lord, Holy. Kung gusto mo siyang maranasan sa buhay mo, kahit mahirap na desisyon, pag sumikapan natin. Amen po ba? Amen. At alam ko, hindi mahirap sa totoo lang kapag naintindihan natin that God created us, God called us for this purpose. Hindi po mahirap. Pag nag-surrender tayo sa leading ng banal na spirito, amen po? Amen? Pag inalaw natin si Lord na maghari sa buhay natin, it's easy to live in peace and also in holiness. And you will see your life blessed by God. Amen po? At hindi ka takot because God is with you. Taas po natin ating mga kamay and let us all pray. Heavenly Father, salamat po muli o Diyos sa kalagitnaan po ng linggong ito. Patuloy mo kami, Panginoon, pinoform, tinatransform because that is our prayer and declaration, Panginoon. Na hindi maghari ang bunga ng laman, kundi ang bunga ng Espiritu, Panginoon. At ang bungang ito ay matamasa namin, Panginoon. Pagdala, o Diyos, ng tunay na kapahayagan sa buhay namin. Salamat po sa mga kapatid na narito, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pagharian at ang bawat isa patuloy na maranasan ang inyo pong kapayapaan, Panginoon. At mamuhay kami ng payapa sa harap ng mga tao dito sa sanlibutan na nagiging instrumento ng kapayapaan, kaayusan, at nakikita ka at nakikilala ka. Lord, sa pamagitan po na yung banal na Espiritu, Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa sa amin. Na sa makatuwid ang bunga na ng Espiritu, Panginoon, ang siyang lumago sa amin, Panginoon. Siyang makita sa aming mga buhay ng sa gayon, Panginoon. Ang bunga ng kabanalan, makita ng aming kapwa at makita ka namin, Panginoon, sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay. Salamat po, O Diyos. Lord, I declare your goodness, your grace, your faithfulness, your favor, even blessing and breakthrough sa buhay ng bawat isa. Receive your blessing. May the Lord bless you and be with you and give you more breakthrough. In Jesus we pray. Amen. Palaban po natin si Lord.
To God be the glory. At salamat po sa mga kapatid natin sa online at sa mga kapatid nating mga mababait na anak ng Diyos. God bless you po. At balik natin sa ating MC. Yan, muli po, palakpakan nga po natin ng malakas muli ang ating Panginoon. Thank you po, Pastor. Amen. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po'y dadako sa atin pong pagbibigay. Amen. Tayo nga pong lahat ay muling tumayo. At yan po, to encourage everyone po na ang pagbibigay po ay hindi po ito sa pilitan. Amen po ba? Ito po utos po at batas po ng ating Panginoon. So malaya po tayo magbigay. Diyan po may lalapit po sa inyo dyan, sa inyong tabi. Amen. At dyan po sa ating mga kapatid online, dyan po sa amen, sa live po natin, nakalagay po dyan yung GCash number. Amen. Amen. Hallelujah. So, salamat po sa inyo sa pag-join sa atin pong midweek service. Amen. Hallelujah. Yan, thank you, Sister Alta. Tayo po'y manatiling tayo po'y manalangin bilang pagtatapos po ng ating pong gawain. Hayaan ko po si Brother Nico na siya pong mag-pray, manalangin po ng ating tithes and offering and closing prayer po. Sige po, mga kapatid, mali po tayo manalangin sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa yung salita, Panginoon, na ibinahagi, Panginoon, ng aming pastor na si Pastor Jun Bantayan, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa revelation, Lord, sa salita po, Panginoon, na yung pinarinig sa amin, Panginoon, nawa ito'y tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, and nawa, Panginoon, marami pang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, and salamat sa buhay, Panginoon, at hininga ng bawat isa na narito, Panginoon, even sa online, Panginoon, Lord. And salamat, Panginoon, sa buhay ng mga nag-abot at di nakapag-abot, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, na magpala ng siksik, ligligo, maapaw, Panginoon, Lord. And tinataas ko, Panginoon, ng kaloob na ito sa iyo, Panginoon, Lord. Ito'y magamit sa iyong kaharian, sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Ito'y lumago, Panginoon, ng siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, Lord. Magbukas ka, Panginoon, ng durungawan sa langit, Panginoon, at ibuhos, Panginoon, ng bawat ang pagpapala sa bawat isa, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Manatili, Panginoon, ng kapayapaan, ng pagmamahal sa lugar at sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, magprotekta sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Balutin mo patuloy ng banal mong dugo, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Kami po'y pansamantalang mag-iwahiwalay. Panginoon, Lord, makarating po kami sa aming mga tahanan na safe and sound, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. And Jesus, Lord, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. For yours is the kingdom, the glory, and adoration forever and ever. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Brother Nico, ayan po. Muli, marami pong salamat sa inyong pagsama po sa amin sa midweek service. And this coming Sunday po muli, inanyahan po namin ang bawat isa dito po sa Asin. Amen po ba? Sa Purok 8. Sama-sama po tayo muli. And God bless you po and good night everyone. Shalom po sa inyong lahat. Good night po.